Mga ka-idol, si Trillanes nagngangaw-ngaw na naman. Inaakusahan niya si Benjamin Magalon na protector daw ng mga Duterte noong nakaraang administrasyon. At wala talagang magawa itong si Trillanes. Kahit na lang sino ay tinitira niya. Palibhasa, wala nang kumukuha sa kanyang sa posisyon sa ngayon. Kahit sa BBM. So, hindi natin ano talaga sa Trillanes, kung ano talaga ang tunay na layunin nito, itong tao. Napaka unprofessional talaga itong tao. Pagkatapos niyang birahin ang mga Duterte, ito na naman si Benjamin Magalong na naman ang kanyang inaakusahan na protector daw ng mga Duterte. Yun mga kababayan, kayo na ang humusga sa taong ito kung ano ang dapat gawin dito. Dahil alam naman natin na siya ang nag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte. At ngayon, napadala na si Duterte sa ICC. At itinuturing niya itong tagumpay sa kanyang karera. So, hindi natin masasabi ang panahon. Alay natin sa susunod na mga taon maging presidente si Sara Duterte. At ang akin lang mga kababayan, sana naman mabigyan ng leksyon to mabigyan ng leksyon to si Trillanes. At para lang sa aking opinion mga kababayan, dapat talaga mapailan to ng kaso at makulong. Dahil sa sobra niyang panggigipit sa mga Duterte at kasinungalingan na ginagawa. Ang pinagtataka ko lang mga kababayan, hanggang sa natapos na lang ang termino ng Duterte at hindi talaga ito nakasuhan at nakulong si Trillanes. So, sa akin lang mga kababayan, sana naman kung sakasakali namang si Sara ang maging Pangulo, sana naman mabigyan naman to ng leksyon itong tao ko. Dahil sumusobra na ang kanyang kasinungalingan at pagdidikit sa mga pamilya ng Kaya yun lang mga kababayan, panoorin namin itong mga naging pahayag ng Benjamin Magalong kaugnay sa pag-aakusa sa kanya ni Trillanes na siya daw ay protector ng mga Duterte. Nasa rin niyo na ho ngayon si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Sorry, kami obligado ng umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong punan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro mayroon lang siya siguro pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor? Alam mo kasi, DJ Chacha, no, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde, di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Pinoy or President Noynoy so much na nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotion. In fact, muntik pa nga ako na-attrite, kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. And I was taken out of the PNP and brought to PIDEA. Kaya nakita mo yung pinagdaanan ko talaga. And then when President Noynoy take over, na-fast track yung 1-star ko, 2-star ko. So I owe him so much.
Pero when I started investigating the Mama Sapang incident, there was so much pressure para i-whitewash ka investigation. Ano bang ginawa ko? Diba? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun ang ginawa ko. So ano ba yung pagdududahan pa nila sa akin? Ganon din yung AK-47 na 900 that ended in the hands of the NPA. 5 generals and 3 full colonels, mga upper class ko sa PMA, mga under class ko sa PMA, na very close sa akin. I have to file cases against them. Na-dismiss nga sila. Ganon din yung investigation sa Bucor. Kaya hindi ko alam kung ano yung binabanggit niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Pangalawa, si Secretary Vince Dizon, si Secretary Charlie Galvez, si Secretary ng ating Secretary Anyo, they all serve under President Duterte. Does that make them protector? Nagustuhan yung performance nila. Di ba? I handled thousands of people when I was in the Philippine National Police. One way or the other, may magustuhan kang mga official mo at sundalo mo na magandang performance. Magugustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng break. Dahil they perform, they deliver. Does that make them a protector? Protector ako kung sakaling nagkamali ako. They will also perform every time na meron silang ibang boss. These people will always perform. Ganun din ang nangyari sa amin. Na-perform kami, nagustuhan kami ni President Duterte. Ngayon, nag-perform kami, nagustuhan kami ni President BBM. So, does that make us a protector? Hindi ko makuha yung logic. Mayor Benji, may binabanggit po dito si dating Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya, una, sinuportahan niyo daw po sa eleksyon si Senator Bongo. Pangalawa, sinasabi niya rin po na 2022 niyo pa daw po alam etong issue sa flood control. Bakit daw po ngayon niyo lamang ito isiniwalat? Yun po yung sinasabi niya. Dahil daw po ba kaalyado kayo o takot kayo sa mga Duterte? Alin daw po ba doon? Anong sagot niyo po dito? Hindi ko siya maintindihan din. Ako nga, nagulat nga ako dyan sa flood control kasi sa Cordillera kasi, halos walang flood control. Ang karamihan dyan, rock netting, asphalt overlay, road opening. Yan ang mga abot ko. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na alam ko yung flood control. Oo. Alam mo, sabi ko nga pero nagsisinungaling Mayor, pero definitely hindi ako nagsisinungaling dito. Oo, banggitin ko lang po kasi merong isang incident na sinabi din po actually nitong si dating Senator Antonio Trillanes na nung 2022 nyo pa rin daw po alam yung tungkol dun sa rock netting scam, not just flood control. Doon po, anong tugon nyo? Tsaka yung sinasabi niya na sinuportahan nyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba yon? Oh, what does it have to do with the rock netting? Yes, I supported Senator Bongo kasi ang laki na naitulong nila sa amin during the pandemic. Hindi ba kung ikaw mayor, kung sino ng mga nakatulong sa'yo na every time na may nangangailangan ka, patas tumawag ka, ang bilis ng suporta. Hindi kaya susuporta ka rin sa kanila? Lalo-lalo na if the people, the lives of your people are at stake, the health of your people are at stake, tapos bawat tawag mo lang in the same day, i-deliver ka agad. Ano na lang yung tatalikuran ko ba sila? Paski na meron silang, people are not perfect. In the same manner na kami rin naman, di naman kami perfect. Kaya hindi ko maintindihan talaga kung bakit gano'n ang mga salita niya. Kaya nga sabi ko, intindihin ko na lang. May pinagdadaanan lang siguro. Unang-una, wala naman akong issue sa kanila. Hindi ko naman siya binabanggit. Then suddenly, bigla nila akong binabanatan. No? Ayoko na lang mag-comment. Na lang. Alam mo, take the high ground na lang tayo. Mayor, kaya nga po napaka-importante rin na kahit paano mapakinggan po ng bayan ang inyong pong panig dito po sa isyong ito na pinupukol ni former Senator. So ngayon po na kayo ay isa na po sa mga advisor nito hong ICI na ito bilang patunay dito po sa sinasabi ni Senator Trillanes na kayo ay protector ng mga Duterte. Na hindi totoo yun, ano ang aasahan namin? So usapin po ng pagsaliksik ngayon, pag-iimbestiga sa mga proyekto
na may kaugnayan sa flood control at maging sa mga rock netting na yan at paggasta po sa pera ng DPWH sa mga walang kapararakan ng mga proyekto sa panahon ngayon hanggang sa nagdaang pong panahon ngayon. Sir Ted, alam niyo naman ho siguro yung sa loobin ko. Kilala niyo po ako kung saan po ako, ano ho yung pinagdaanan ko since Philippine National Police. When I set my sight on something, I make sure that there will always be an end. Yan. Tuloy-tuloy ho yung pakikipaglaban ko ho dyan. Ano? Kaya nga ho, siguro nailagay ho na talaga ho akong special advisor para ho sa infrastruktura. Ibig sabihin, hindi lang ho limited sa flood control. Nandyan ho lahat yan. Nandyan ho yung CASIL, solar lights, rock netting, asphalt overlay, kung ano-ano pa ho dyan. Ano? Besides po, Sir Ted, DJ Chacha, advisor lang po ako. Hindi naman po ako commissioner. Alam nga naman ho, gagalaw ako ng sarili ko na walang pahintulot ang komisyon. I have to take orders from the commission. At besides so, kung ayaw ho ng komisyon na marinig yung advice ko, ano magagawa ko? Hindi ho ba? Hindi naman po ako yung head ng commission. Advisor lang po ako. Kaya hindi ko rin ho maintindihan talaga eh. Opo. So sa ngayon po, Mayor, meron na ba sa inyo ugnayan kahit di pa ho? Kasi ngayon, just today, na-appoint na po daw yung chairman, ano, si former Associate Justice, pangalan nito, itong kaka-appoint lamang, ano? Itong si Sir Andreas po. Opo, Justice Justice Reyes Jr. Oo. Meron na ba sa inyong ugnayan sila Sec Babes? Paano ho kayo lang kung kayong tatanungin, paano po ang magiging ano ho dito, pamamaraan para hindi maging sabog ang investigasyon at saka may direksyon? Well, anytime po magko-convene po yung commission, certain. So, hintayin na lang po natin. Kaya nga naman po, we're preparing, I'm waiting, hinihintay ko na lang po at magpapatawag po kagad ng commission kasi we have to hit the ground running. Yun daw po ang marching orders. We have to hit the ground running. Okay, sige po. And then, dito po, inyo ho bang nakausap na mismo si Presidente tungkol sa bagay na ito? Itong pagiging ano po ninyo, advisor po ng komisyon? Hindi pa po. Hindi pa po. Although si Justice Andy po, nag-text na po siya sa akin. Looking forward to working with us, with the entire team. Yun po yung text po niya sa amin. Okay, sige. So, dito po kasi ngayon, para ho mas klaro na kaagad, ngayon pa lang, ang masasakop nito, hindi lang itong libu-libong flood control projects, kung hindi, ito pong mga gastusin ng DPWH sa mga proyekto na maaari pong hindi naman kailangan pero gumasta ang bayan ng pagkalaki-laki. Yes, sir. Basta, sir, related po sa any infrastructure project, covered po yan. Hindi lang po flood control. Okay, sige po. Mayor, sorry po, may nagtatanong po mga taga-media rito. They are just curious po para daw makumpleto ho ang kanila din pong storya sa kanila pong isusulat. Yung pong tulong daw ni Senator Bongo sa Baguio during the pandemic, ano bang tulong po daw iyon? Well, alam nyo, marami ho, yung mga gamot, yung mga vaccines, yung mga ayuda na ipamigay ho nila. Although alam naman ho natin na pera ng bayan po yan. Ano? Pero yung pagpa-fast track po niya, na tuwing tatawag ho kami kagad, sasabihan ho niya si President Duterte, magbibigay kagad ng instruction na si President Duterte. Ay yung sa medical, namin, sa medical assistant, patindi po yun tulong po nila sa akin. Kaya talaga naman ho, tanaw lang ng utang na loob. Kumbaga po, regardless of political color, pag pinag-uusapan na po ang pangangailangan ng constituency, wala nang pinag-uusapan dito ang parti-partido, kumbaga, Mayor, ano po? Ay, oo naman ho. At kung sakasakali sa investigasyon ngayon nitong infrastructure anomalies, nasasangkot sila. Sabi ko nga ho sa inyo, siyempre ho, when we do our investigation, we have to seek out the truth. At the same time, we will file a complaint kung sakali may nakita ho naming involvement nila. So ayan na mga kababayan, ang mga naging pahayag ni Benjamin Magalong